Okay, so let's try this given circuit. Okay, so using mesh analysis. So find BO from this given circuit. So yung BO natin is the voltage across 2 kilo ohms. Okay, so meron tayong dalawang independent source. Yung says voltage, yung says current. Okay, so from this, mapapansin kasi natin si current o si current source is nasa pagitan ng dalawang mesh o dalawang loop. Okay? Tatandaan kapag meron tayong ganyan sa circuit, so magkakaroon tayo ng super mesh. Okay? So, ayan, super mesh. Okay, so sinasabi sa super mesh, yun nga, if we have current source between two meshes, okay, so meron daw tayong super mesh. Okay, so mangyayari sa calculation natin is yung dalawang mesh, kapag magkakandak tayo ng KBL, is mag-a-act as one mesh. Okay? So dito kasi sa super mesh, dalawa yung method na gagamitin natin. Okay? So kasi dalawang mesh siya, so dapat dalawang equation yung makuha natin. So yung isa is by KBL, again, kapag mag-KBL, yung dalawang mesh, mag-a-act as one mesh. Kumbaga, itong current source, hindi na natin muna siya papansinin. Okay? So, then yung isa is by KCL. So, yung KCL naman is dapat included itong ating current source. Okay? Then, yung dalawang mesh current sa pagitan. Okay? So, sige, try natin by using mesh analysis. Okay? So, kunin natin si BO. So, maglagay muna ako ng current direction. So, I1, I2, then I3. Okay? So, ayan. So, pwede tayo magsimula muna dito sa isa. Okay, sa mesh I1. Okay? So, hindi naman siya kasali sa super mesh kasi wala naman dyan yung ating current source. Okay, so KBL at mesh I1. Okay? So, iikot yung current. So, papasok sa -12. So, ikot. Papasok kay 2 kilo ohms. So, si 2 kilo ohms nasa pagitan ng dalawang mesh. Again, yung ating ginagawa is kung saan tayo nag-conduct ng KBL, yun yung positive na current. Then, minus ng kabila. Okay? So, nag-conduct tayo sa I1. So, plus 2 I1. Then, minus yung kabilang mesh o mesh current. So, 2 I3. Okay? Then iikot, papasok kay 2 kilo ohms. Again, si 2 kilo ohms nasa pagitan ng dalawang mesh. Okay, ni I1 tsaka ni I2. So, same concept. So, plus 2I1 minus 2I2. So, equals to 0. So, from this, pwede na tayo mag-combine ng like terms. Okay, para ma-simplify natin itong equation. Okay, so we have 2 at 2, so we have 4. Okay, minus 2I2, then minus 2I3 equals to, so lipat ko, so positive 12. Dito yung magiging equation number 1 natin. Okay? So isa pang tip, kung ilang number of mesh tayo, yun din dapat yung makuha natin na equation. Okay? So next is, ayan, papasok na tayo dito sa super mesh. Okay? So super mesh, again, so kapag magkakandak tayo ng KBL, hindi disregard muna natin itong current source na nasa gitna. Okay? So KBL at super mesh. Okay? So iikot yung current. So dito muna tayo. So 2 kilo ohms. Okay? So sir, may question. Okay? So, paano sir yung magiging current natin? So, kung dinisregard natin itong current source o itong 2 milliamperes, ano yung magiging current ko sa bawat mesh? Okay? Kung ano yung dinesignate nyo, yun na yung gagamitin. Kasi kung tutuusin, parang magiging isang loop na siya, di ba? So, parang magiging isang current na lang yon. So, dito kasi, ang rule natin is kung ano yung dinesignate natin na current for that particular mesh, yun ang gagamitin natin. Okay? So, ayan. So, KBL at super mesh. So, 2 kilo ohms. Nasa pagitan ni I2 tsaka ni I1. So, we have 2 I2 minus 2 I1. Okay? So, positive na yung I2 kasi dito tayo nag-conduct ng KBL. Okay? So, iikot. Again, disregard natin muna yung current source. So, dito pupunta. So, 2 kilo ohms. So, nasa pagitan ni I3 tsaka ni I1 naman. So, plus 2I3 minus 2I1. Okay? Ikot.
papasok naman kay 1 kilo ohm. So, plus 1 I1. I1 tuloy, I3. Okay? So, ikot, pupunta kay 1 kilo ohm. So, yung 1 kilo ohms nasa I2. So, plus 1 I2 equals to 0. Okay? So, from this, pwede na tayong mag-simplify na equation. So, we have negative 4 I1. Then, yung I2 natin, so plus 2, tsaka 1, so 3. I2, then I3 natin is, so 2, tsaka 1, so plus 3. I3 equals to 0. Okay, so ito yung magiging equation number 2 natin. Okay? So yan, may KBL na ako sa super mesh. So next, mag-conduct naman tayo ng KCL. Okay? Kasi dapat dalawang equation yung ma-create natin. Okay? So KCL, so dapat again kasama si current source saka yung dalawang nasa pagitan na mesh current. Okay? So dito na lang ako magme-mesh. Mag-KCL. Okay? So pwede naman dito sa kabila kung 2,000. Ang problema lang is dadami yung ating variable. So ibig sabihin, mapapasama kasi si I1 dito sa node na to, di ba? Kasi papasok siya dito. Okay? So ayan, so medyo komplikado kapag dito tayo nag-conduct ng KCL. So dito na lang para at least ang makukonsider na lang natin na mesh currents is yung I2 tsaka I3. Okay? So KCL dito, so papasok si I3, lalabas si I2. Tsaka si 2 milliampere lalabas din. Okay? So pumasok lang si I3. So KCL, so lagyan ko node A. Okay? So pumasok si I3, lumabas si 2 milliampere tsaka si I2. Okay? So from this, pwede na natin simplify. So we have I2 minus I3. Lipat ko sa kabila, so we have negative 2. So ito yung magiging equation number 3 natin. So from this, 3 equations, 3 unknown variable, so pwede na natin competency. So pwede na natin competency I1, I2, and I3. Okay? So right ko. So I1, I2, and I3. So inassume na natin kanina yung mga resistances na kilo ohms. Kaya dapat yung current natin naka milliampere. Okay? So we have both 5, 3 equations to 2. Okay? So 4I1 minus 2I2 minus 2I3 equals to 12. Then, negative 4I1 plus 3I2 plus 3I3 equals to 0. Then, 0I1, then 1I2, then negative 1I3 equals to negative 2. Okay? So, we have 9, 5, tsaka 7. So, 9, 5, 7. So, lahat sila is naka milliampere. Okay? So, from this, so paano natin makukumpit si BO? Okay, so BO natin is the voltage across 2 kilo ohms. Okay, so kailangan na lang natin ng current na dadaloy dyan. Okay, so yung current na dadaloy dyan is ito. Okay, so let's say, pangalanan ko siya as IO. Okay, so yung IO natin is makukumpit natin kapag nag-KCL tayo dito. Okay, let's say at node B. Okay, so KCL at node B. Okay? Kasi dalawang current yung magko-contribute dito eh. Kasi nasa pagitan siya ng dalawang mesh, di ba? So we have pumasok si IO tsaka si I2, lumabas si I1. Kaya we have IO is equals to I1 minus I2. Okay? So we have I1, so 9 minus 5. Okay? So yung IO natin will be equal to 4 milliamperes. Okay? So pinapakumpit sa atin si BO. So BO is equals to 2 kilo ohms multiplied by IO which is 4 milliampere. Kaya yung BO natin is equals to 8 volts. Okay, so ito yung magiging final answer natin. Okay, so yun yung concept ni super mesh. Okay, so try tayo another example. So find IO naman from this given circuit. Okay, so first paglagay tayo ng current direction. So I1, I2, I3. Okay, kahit iba-iba po yung designation natin dyan, ang mahalaga is alam nyo kung saan nakalagay yung dinesignate nyo. Okay, so baka mamaya,
Yung I3 ko, nilagay nyo dyan is I1. Okay? So, dapat magkatulad yung I3 ko tsaka I1 nyo. Okay? Para masabi natin yung tama. Okay? Kahit alin dyan. Okay? Wala namang problema magkabali-baliktad. Okay? So, ayan, may current source ulit tayo sa pagitan ng dalawang mesh. So, ibig sabihin, meron tayong super mesh. Okay? So, conduct tayo ng KBL sa super mesh. KBL at super mesh muna. Okay? So, we have one I1. So, iikot. So, papasok kahit 2 kilo ohm. So, nasa pagitan ni I1 tsaka I3. So, plus 2 I1 minus 2 I3. Okay? So, again, disregard muna natin yung current source. So, papasok kay 2 kilo ohm. So, plus 2 I2. So, minus ang kabila, 2 I3. Okay? So, ikot. Papasok kay 1 kilo ohm. So, 1 plus 1 I2. Okay? So, wala na. Ayan. So, equals to 0. So, simplify. So, we have, so, 3. Okay? So, 3 I1. So, plus I2 natin is 3 din. Minus I3. So, we have 2 at 2. So, 4. Equals to 0. Okay? So, ito equation number 1 natin. Okay? So, next, conduct naman tayo ng KCL. So, may KBL na tayo. Next, KCL dito sa baba. Okay? Si I1, palabas. Si I2, papasok. Okay? So, KCL. So, let's say at node A. So, KCL at node A. Okay? So, lumabas si I1, tsaka si 2. Then, pumasok si I2. So, we have I1 minus I2 equals to negative 2. So, ito yung equation number 2 natin. Okay? So, next. So, okay na tayo sa super mesh. So, next is, dito naman tayo sa I3. Okay? So, conduct lang tayo ng KBL doon. KBL at mesh I3. Okay? So, we have ikot. So, papasok kay 2 kilo ohms. So, we have 2I3 minus 2I1. So, ikot. Papasok sa negative polarity ng voltage. So, minus 12. So, iikot. Papasok kay 2 kilo ohms. So, plus 2I3 minus 2I2 equals to 0. Okay, so from this, so we have negative 2 I1. Then yung I2 natin, so negative 2 I2. Then plus I3 natin, so 4. 4 I3 is equals to 12. Okay? So ito yung magiging equation number 3 natin. Okay? So from this, pwede tayong mag-conduct ng, ilagay na natin sa calculus. Okay? So we have I1, I2, and I3. Okay, so pinapahanap sa atin sa IO. So, sige. Pull muna natin tong mga mesh current. Okay, so we have 3 I1 plus 3 I2 minus 4 I3 equals to 0. Then 1 I1 minus 1 I2. Then 0 I3 equals to negative 2. Okay, then negative 2 I1 minus 2 I2 plus 4 I3 equals to positive 12. Okay, so 5, 7, 9. So 5 milliamperes. So 7 milliamperes. Then 9 milliamperes. Okay? So kailangan natin is yung I.O. So mapapansin kasi natin, yung I.O. nandito. Nasa pagitan ni I3 tsaka ni I1. So pwede ako mag-conduct ng KCL dito. Okay? So let's say at node B. So KCL at node B. Okay?
So kapag nag-KCL ako dyan, so lalabas si IO, si pa lumabas si I3. Okay, I3, papasok si I1. Ayan. So from this, yung magiging IO natin will be equal to I1 minus I3. Kaya we have 5 milliampere minus 9 milliampere. So IO natin is negative 4 milliamperes. So ito yung magiging final answer natin. Okay? So next. So find IO. Ayan. So yung IO is nandito sa 3 kilo ohms. Okay? So mapapansin natin meron tayong dalawang current source. Okay? So kapag naglagay tayo dito ng mga current, mesh current, sige, lagyan muna natin. I1. So itong isang malaki, I2. Ito, I3. Then ito, I4. Then ito, I5. Okay? So mapapansin kasi natin dito, si I1 tsaka si I2, okay? Nasa gitna nila yung 2 milliampere. So ibig sabihin, meron tayong super mesh dito. Okay? Then also dito sa kabila, si 1 milliampere kasi yung nasa pagitan ng mesh current is si I3 tsaka si I2. Okay? So para magkakaroon ng common na mesh current na nasa pagitan, which is yung ating I2. Okay, so kapag may common, mangyayari dyan, isang buo, isasama natin sa KBL. So, ibig sabihin, ang magiging KBL natin is tatanggalin natin itong dalawang source, itong part na to, ang KBL natin. Okay? Then, itong dalawang current source, dyan naman tayo mag-KCL. Dalawang KCL ang mangyayari, tsaka isang case KBL. Okay? Okay, so yung ganun mangyayari sa atin. Okay, so dito, three meshes kasi yan, I1, I2, I3. So dapat tatlong equation. Kaya isang KBL, then dalawang KCL. Okay? So ayan, so isa-isay natin. So KBL muna tayo doon sa super mesh. Okay, so dito tayo magsisimula. So papasok kay 6 kilo ohms. So we have 6I1 minus 6I5. Yan, so ikot. Papasok naman dito kay 6. So we have plus 6I2 minus 6I5. Okay, ikot. Papasok kay 4. So plus 4I2 minus 4I4. Okay, so ikot. Papasok dito kay 3. Okay, so plus 3I3. Okay, equals to 0. Okay, so from this, pwede tayo mag-simplify. So we have 6I1, lahat ng I2. So we have 4, tsaka 6, so 10. I3, so plus 3I3. I4, so minus 4I4. Then I5, so minus, so yan to, 12. Okay, I5 equals to 0. Okay, so ito yung maging equation number 1 natin. Okay, so may KBL na tayo. Next, KCL tayo sa super mesh. Okay, so yung dalawa natin na nasa super mesh ito. Okay, so una ito muna.
Okay, let's say at node A. So KCL at node A. Okay? So pumasok si 2 milliampere tsaka si I2. Lumabas si I1. Okay, kaya we have I1 equals to I2 kasi si I2 is pumasok tsaka si 2. Kaya we have I1 minus I2 equals to 2. So ito yung equation number 2 natin. Okay, so next, dito naman tayo sa kabila. So B. Okay, so KCL at node B. Okay, so lumabas si 1 milliampere tsaka si I2. Okay, kaya we have I2 plus 1 equals to pumasok si I3. Kaya we have I2 minus I3 equals to negative 1. Equation number 3. Okay, so yan, kumpleto na yung sa super mesh natin. Dalawang KCL, then isang KBL. Okay, so next, dito naman tayo sa mesh I5. Okay, so KBL at mesh I5. Okay, so we have 6 I5. So minus 18. Okay, so plus 6 I5 minus 6 I2. Then ikot. Dito naman tayo sa kabila. So plus 6 I5 minus 6 I1 equals to 0. So simplify. So we have negative 6 I1. Then minus, so 6 I2. Then plus I3 wala, I4 wala. So I5 na, so 18. 18 I5 equals to 18. Yan. So equation number 4. Okay, so ayan. So next. So sa mesh I4 naman tayo. So KBL at mesh I4. Okay, so we have so 4. So 4I4 minus 4I2. Okay, so plus 4I4 equals to 0. So simplify. We have negative 4I2. So lipat ko na rin. Tama. Plus 8. Ayan. I4 equals to 0. So ito equation number 5 natin. Okay? So yan. So 5 equations. Ang gawin na lang natin is magtira tayo ng tatlo equation kasi sa calcu, tatlo lang yung kaya. Okay? So ang iwan na lang natin is ito. Ito kasi sa equation 4, tatlo na. So I1, I2, tsaka I5. So yun na lang ating iiwan. Okay? I1, I2, I5. So ito, i-substitute in terms of I3. Kaya yung I3 ko dito is equals to, so I2 plus 1. Okay? So ito equation natin na gagamitin. Dito, ganun din in terms of I4 naman. So we have I4 is equals to, so lipat. So mangyayari, so lipat, magiging positive 4 I2. So 4 divided 8, so 0.5. 0.5 I2. So substitute ko dito sa equation 1. Okay, so lagyan ko equation. Equation 6. Equation 7. Okay? So substitute. EQ6 and 7 to EQ1. Okay, so we have 6I1 plus, so 10I2. So plus, so 3I3. So yung I3 natin ito. So we have I2 plus I1. Plus I2 plus 1. Okay, then minus 4I4. So we have 0.5 I2. Then minus 12 I5. Okay, equals to 0. So simplify natin. So we have 6I1. Lahat ng I2. So ito is 3. Saka 10. So 13. Then ito, 4 times 0.5. So negative 2. So 13 minus 2. So 11. So plus 11 I2. Okay. So next, I5 naman. We have minus 12 I5. Okay. Then yung constant natin. So 3 times 1. So 3. Lipat ko sa bila. So we have negative 3. Okay. So ito yung maging equation number
8 natin. Okay, so ang ilalagay natin sa calcu is itong equation 8, yung mga hindi natin nagalaw kanina. Equation 4, tsaka itong equation number 2. Okay, kasi yan yung mga hindi nagalaw kanina. Okay, I1, I2, tsaka I5. Okay, so try natin. Okay, dito muna equation 2. So 1I1 minus 1I2. So 0I5, then equals to 2. Okay, then negative 6I1, equation 4, minus 6I2, plus 18I5, equals to 18. Then, equation 3. So, ito equation 8 yun. So, 6I1 plus 11I2 minus 12I5 minus 3. Okay? So, we have 23 over 9, 5 over 9, 55 over 27. Okay? Ulit. 23 over 9. So, I1, 23 over 9, I2. So, we have 5 over 9. I3 is 55 over 27. Okay? So ito lahat in terms of milliamperes. So ang kailangan natin is I3. Okay? Kasi dito over sa circuit, yung IO natin is equals to I3. Okay? So ilan yan? Wait lang. Wait. Wait tayo dito sa ano. 3I3, 6, 13. Okay, so 1, I1 minus 1, I2, 0, then 2. Negative 6, negative 6, positive 18, then 18. 6, 11, negative 12, negative 3. Substitute, wait lang. I2 plus I minus 4, I4 minus 12, I5. 6, 10, 10, 13. So 11, 3, 3, negative.
Ay, sorry, i5 pa pala to. Ba't i3 nalagay ko? Tama naman yung calculation. Ito, i5. Sorry, i5. Wala pa tayong i3. Okay, so yung i3 ang kukunin natin. Kanina ka pa iniisip kung alin yung mali eh. Yung pagkaka-designate lang. Okay? So, kunin natin si i3. So, i3 is i2 plus 1. Okay? So, yun magiging value of I0 natin. Kasi based sa circuit, i3 equals to I0. Okay? So, i3 equals to I0. Okay? i3 natin is, ayan. So, i2 plus 1. Okay? Kaya ko pa iniisip eh. 5/9 plus 1. Okay? So, we have 14/9. Ayan. Okay? Milliamperes. Kasi ito yung magiging final answer natin. Okay? So, tama naman to. Okay? 14/9. Okay, so 1.55. Okay? So yan yung magiging sagot natin. Okay? So dito na nito lang. I1, I2, I3 agad din nilagay ko eh. Okay? So I5 pala yung isang mesh current natin. Okay?